po ang mga opisyal from Ateneo. Nasagot po ba ang mga katanungan po ninyo? Kayo po ba ay nasatisfy sa mga binigay po nilang paliwanag? Yun nga, sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayo may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak po niyo? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Anong tingin niyo po dun sa mga pasano? Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang. Autopsy din. Pero nabigyan po ba ng paliwanag yung tungkol dun sa mga pabigat daw na weights na allegedly ay ikinabit? Sapat na po, meron po bang sagot doon at tanggap niyo po ba kung ano yung sagot nila? Maybe ask kung ano po yung sagot nila tungkol dun sa ganong allegation. Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na na nilagay sa mga players or Normal lang daw. So, naniniwala po kayo doon? Ladies and gentlemen, excuse me, may we ask for a 2-minute break lang, please? 2 minutes lang po. Salamat po. sige. Gusto na natin ito. Kabigyan na gusto siya. Nagkakwento na tayo kasi sa mga lagyan na sa Pwede na, pwede. Ano na po Ma'am, tulong ang meron pinili? pong lumabas po na report ngayon, yung pong inyo pong anak, pasensya na po, namatay po sa asphyxia by drowning, batay po sa medical legal report ng Aurora Provincial Police Office. May we get your reaction? Hindi pa yan dumating sa amin na report na. hindi pa natin nakita. Hindi pa. Wala pong ako mausap sa inyo from Aurora Police. Wala pa. Yan lang sila ngayon lang. Pero hindi ko pa sila nakausap talaga ng maayos. Asphyxia means nawalan ng oxygen, nawalan ng Sir, may lino kung saan po nang galing yung info na may weights? Saan po? Actually, sa social media lang din po. Social media lang din. Ma'am, nabanggit niyo po kanina na may nag-warn, kumbaga dun sa Ateneo team na iinom doon kanina, baka delikado yung alon. Sino po yung taga-LGU po ba or taga-resort? And ano po yung yun? Parang nabanggit niyo, chinek niyo, tinuloy ba? Ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Kasi yan lang narinig ko na may nagsabi daw sa kanila. Kaya tinanong ko sila kung totoo ba. Yun lang. Ma'am, anong reaction nyo na pag-investiga na rin ng DILG, ang PNP, at ang NBI? Ano pong yung reaction po na marami nang mag-investigate? Hindi pa ako makapagsalita ng ganun. Kasi wala pa talaga akong yung ang inisip ko lang na yung anak ko muna uunahin ko. Coach, sorry, Sir Guman. Based on your experience po ba, kasi nga, yun nga, ang dami talagang lumalabas sa social media ngayon na parang sobrang extensive daw talaga ng training, parang hindi siya common. Sa experience niyo po, and based on po sa narinig niyo po sa coaches, was it really out of the ordinary yung pinagawa mo sa mga players? Actually, wala talaga akong idea eh. Wala akong idea. Kasi,
Si Rene, siya yung first ever sana na product ng Ateneo de Davao na recruited from Ateneo de Manila, so, with under Coach Tab. So wala akong idea sa training na But Rene is physically fit. I mean, sobra. Marunong po ba siya lumangoy? Sobrang galing. Laki po yun sa Agusan. Kaya marunong yung Galing. lumangoy. Bata pa lang, walang bata dun sa amin na hindi marunong lumangoy. So, what are your thoughts na drowning daw ang hindi namatay? Anong reaction niyo po yun? Kaya nga ma'am hindi ko pa masabi sa inyo kasi naghihintay pa talaga ako ng initial talaga na binigay ng Ateneo sa amin. Wala pa po bang pinresent na autopsy report sa inyo? Yung kanina, halimbawa, coming from CIDG or the other law enforcement agencies who came to visit? Wala pa. Sa totoo lang po ma'am, hanggang ngayon di ko pa alam kung may resulta na ba sa autopsy. Sa ngayon po, ano po inyong plano? Hanggang kailan po ipupulol si dito sa Metro Manila? Kailan po kayo uuwi sa province po ninyo? Sa ngayon, naghihintay lang po ako ng resulta ng autopsy and then yung death certificate niya, yung mga certification, lahat ng papers gusto kong ma-intact lahat. Pagkatapos nun, baka mamaya or bukas, ililipad ko na yung anak ko patungong Agusan. Ano The tulong? latest would be, Latest. kailan po yung latest na possible na mailipad? Baka bukas po, bukas. Bukas po. Ma'am, ano mga itong tulong na natanggap niyo from the Ateneo de Manila University? The funeral service. May mga tulong na po ba silang binigay sa inyo? Ano lang po, yung Funeral dito, service. yung dito sa, yung Raised Arlington. Buro lang sa Arlington. Pati po yung living po ba? Hindi ko pa po alam kasi wala pa silang sinabi. Sa tingin niyo po, yung ganyang klaseng tulong sapat po para sa inyo? Hindi. Kaya nga nagsabi ako, may kulang. Kailangan ko pang arrange or Sir, meron po, ma'am or sir, meron po kasing mga lumalabas na mga from podcasts ng mga previous players na talagang matindi raw po yung training. Sa tingin niyo po ba, dahil doon sa mga nangyari din sa kanila, it could have been preventable? Pwede sanang naiwasan na dahil may mga ganito na rin po palang instances. Meron pa nga pong reports na naligtas lang po yung mga dati na muntikang malunod pero hindi natuloy. So, ano po yung reaction nyo doon sa mga mismong mga nag-undergo ng ganong training? tinanong po namin sila kanina na mayroong mga social media na ganyan. Ba't nyo pa tinuloy na dati mayroon na pala? And then, sabi nila, nag-start daw yun yung 2017, 2007. 2017. And then, yun ginagawa nila doon. Pero, pag tanong ko ulit, wala na silang salita. Ba't sila nagbalik doon? Yung explanation po nila is, tama po na since 2017, nandun na sila sa Baler. So, yung mga yung mga videos online daw na kumakalat na yes, totoo yun, nangyari daw talaga yun dati, pero through the years parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now first time nangyari yung every year daw nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Pwede po ba kayong hingan din ng maikling kahit na statement lang po dito sa nangyayari? You've been very silent. Alam po namin na hearing po mismo ay nananaghoy at nagdadalang hati rin po. Ayaw daw niya salita. Understand? Ma'am, sabi niyo may kakulangan. Anong gusto niyo sabihin sa Ateneo de Manila University? Sana mabigyan nila ng ng complete na
sa akin, yung lahat na tinanong ko sa kanila. Information. Ma-clear talaga. Masagot talaga nila. Yan. Ma'am, na-explain din po ba na parang kayo kinailangan niyo pa po atang lumapit sa LGU para lang makalipad dito? Parang na-explain din po ba ng Ateneo kung bakit hindi kayo agad din nabutahan, nadala dito? Kaya nga yun, sabi ko, yun, isa na yun na may kulang. May kulang sa nila. Kasi hindi nila ako tinawagan, di sila nag-contact sa akin mula nung namatay yung anak ko. Hinintay pa talaga nila na kanina pa nasagot yung Kaya yung governor doon sa amin, siya na sa amin bigay ng tulong para makapunta ako dito. At saka yung congressman po namin, sila po nagbigay ng tulong dito sa amin. Tapos, Sige, ma'am, tawag ka. Nakausap niyo na po ba, ma'am, si Coach Tab? Coach Tab, Opo. wala pa. Ano po kung pakiramdam na hindi niyo pa nga po siya nakakaharap? Kumbaga parang pinakatatay nila yung mga head coach na kasama niyo. Sa ngayon, ma'am, kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. Ko muna yung niya, borol, lahat. Unahin ko muna yung anak ko. Kasi kung mag-uusap pa kami, matagalan pa ako dito. Kung siguro may contact naman siguro sila sa akin. Kung gusto nila makiusap sa akin, ganyan. Pero sa ngayon, hindi pa rin nila sinabi sa akin na makipag-usap sila sa akin. Ma'am, tungkol sa group po ng inyong anak, tsaka po ni Aligi, wala rin po ba nakipag-usap sa inyo? Like, anong kwento, kung ano po yung nangyari nung naganap yung incident? Yung Kanina. teammates, wala. Pero yung coaches kanina, yun yung Andun yun sa- lang nagsalita sa amin. Yung po coach na yun, kasama din po sa tinutulungan? Kasama daw po siya. Yung dalawang coach. Ano po yung binanggit nila sa inyo, ma'am? Yun nga, ang aksidente lang daw talaga. Kung sa pakikipag-usap niyo with Ateneo kanina, did they at least give an assurance na tutulong sila sa any plans or decisions na with regards to yung staff? Sinabi nila na kung sila daw ng transpo doon sa pauwi at saka dito, sila daw, magsabi lang po daw ako. Yan lang po. Pero bukod po dun sa assistance na gano'n, meron po ba silang assurance na they will also have this incident investigated? At nagbigay po ba sila ng assurance na wala silang pagtatakpan kung sakasakaling meron ng something na nangyari aside from accident? Wala. Parang wala silang sinabi kanina sa kanya. Do you want to have, or at least, yun po ba yung inaasahan nyo sa kanila? Isa din pa. Ma'am, sorry po sa tanong. Kayo po ba yung dismayadong galit sa Ateneo? Sa ngayon, normal. Kasi Matayan. kahit sino sa atin, hindi natin yung matanggap. And then, pag Ateneo ang pinag-uusapan, parang isa din yung anak ko Atenista. And then, doon din siya sumikat. So, ngayon, masasabi ko lang, depende na lang yun kung ano talaga ang masabi or ano ang clear, yan lang masabi ko. Ma'am, nandito po si Attorney Jimmy Bondoc. Siya po ba ang inyong legal counsel? Tumutulong. Tumutulong po, tumutulong. Po si Attorney Torreon. Pinadala sila ni governor para kung ano mang mga papilis na
papermahan sa akin, sila yung magbabasa bago ako pumirma. Yan lang po. So, ibig sabihin, ma'am, moving forward, darating din tayo sa punto na magkakakasuhan din kung sakasakali. Hindi ko pa alam ngayon. Basta ang alam ko lang, isa lang alam ko ngayon, yung anak ko lang muna, uunahin ko. Bago ako mag-step kung anong gusto kong step. Kasi nag-asa pa ako ng exactly na ano nila, na bigay na info sa akin. Ma'am, pasensya na po. Sumama po kasi yung mga teammates na dito sa press ko na ito. Pwede rin po ba silang magbigay ng pahayag kung ano ba talaga nangyari dun sa... Hindi, ano yan, players ko sa Davao. Players ko sa Davao. Teammates yan sa Davao. Players ko sa Davao. Meron kayong gustong ipahayag or... Aaron. Likod ko na. Ano daw masasabi niya about Rene? Ano masasabi niya about Rene? Ikaw muna, Aaron. Unang-una, nung nalaman ko yung balita, napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao at yung first na nag-enter kami ng Ateneo Davao, 3 lang po kami bago siya at si Bayan Ban. Tapos nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami sa games or sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi, ganun. Kaya nung nalaman ko na wala na siya, parang napakasakit talaga. Super. Okay. Ikaw naman, Damag. Para sa akin, napakasakit tsaka napakalungkot kasi knowing that Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos, yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. So, as teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. So, ayun, napakasakit talaga para sa amin. Ma'am and coach po, meron din po kasing calls ngayon. May mga panawagan po online din na sana kahit man lang habang ongoing yung investigasyon, kung pwedeng masuspend muna yung coaching staff, sila coach staff, para not naman determining guilt, pero para hindi lang din po maka-influence ever sa investigasyon. Parang sa tingin niyo po ba, necessary po ba yun na That's not for us. may suspension? That's not for us to decide. For me, ma'am, hindi naman sa amin to decide yan. Ang amin lang talaga is sana mabigay lang kung anong para kay Rene and sa family na mga Batercons. Kayo po, ma'am. Sa tingin niyo po ba, may masuspend muna po dapat yung mga in charge po noong siya training na habang ina-investigahan? That's the decision. Depende pa yun. Kasi sabi ko nga, di pa ako makapagsagot ng ganyan ngayon. Wala pa akong kasi unahin ko muna talaga yung anak ko.